May sariling streak ang Minnesota dahil mula nang mawala si Randle mula February 1 at bumalik ng March 2, meron ang Minnesota ngayon na 8-game winning streak na undefeated pa ang Minnesota sa buwan ng March, puwera usog. 13-game winning streak din si Randle since January 22. So bago siya nawala, meron ng streak noon ang Minnesota at nung bumalik siya, itinuloy niya yon. Akyat baba sa number 6 ang Minnesota dahil ang Golden State may sarili ding winning streak. Same average pa rin naman si Randle na nasa 18.7 rebounds, 6 assists, 51 and 34%. Buong Minnesota kasi ang nasa playoff mode na. 7 player ang naka-double digit sa points since March. Si Anthony Edwards naman nag-a-average ng 28 points, 5 rebounds, 5 assists, 51 and 40%. Kasama doon si Jaden McDaniels na merong 17.7 rebounds, 59% sa field at 47% sa 3-point area. Mostly, si McDaniels yung isa sa nagdala doon sa Minnesota kasama si Randle. May chance na Anthony Edwards na masecure ang number 6 spot dahil yung Golden State may dalawang sunod na game na mahirap yung makakatapat. Back-to-back pa, Nuggets at Milwaukee Bucks. Tapos magkakaroon pa ang Golden State noon ng 6-game road trip. Samantala yung Minnesota mapapalaban ng 2 beses sa Pacers at New Orleans. 50-50 chances agad doon sa 4 na games bago bumisita yung anak nitong si Anthony Edwards na si Kevin Durant sa home court ng Minnesota. Nasa 13 games na lang kasi ang Minnesota, 15 games pa sa Warriors. Sabihin na lang natin 14 dahil may game sila ngayon sa Nuggets. Lamang pa ng isang remaining game ang Golden State kontra Minnesota na number 3 na merong easiest na schedule kontra sa Warriors na nasa gitna. Isa pa doon, kailangan lang ng Golden State na tumabla sa Minnesota sa win-loss record. After naman ang report na posibleng ma-forfeit ang mga susunod na games dahil kinukulang na ng player ang Dallas, in-announce nilang si Anthony Davis ay i-assign sa G-League na parehas na sila ngayon ni Bronny nasa G-League na i-connect pa rin talaga. Part kasi yun ng paghahanda ng possible na pagbabalik ni Anthony Davis dahil mawawala na sa lineup si Kessler Edwards dahil maaabutan niya yung limit. Ito lang naman ang reason doon kung bakit sa G-League nilagay si Anthony Davis. Nangyayari naman talaga yon sa mga player na nagkaroon ng injury at nagiging part ng recovery plan nila nilalagay sa affiliate team bago bumalik ng main roster. Pero mas malalim ang dahilan noon para sa Dallas. Kasama din kasi ni AD si Hardy na wala din ng matagal dahil sa injury sa paa. Ang isa pa kasing problema ng Dallas, hindi sila nakakapag-practice masyado dahil ayaw nilang madagdagan ang player na merong injury. Kumbaga, nasa Iverson mentality ngayon ng Dallas, wala nang practice. Yung practice nila hindi katulad ng ibang teams na may scrimmages. Kaya sa G-League nilagay si AD at si Hardy dahil dun sila magkakaroon ng 5-on-5 practice. Hindi kasi yun magagawa sa Dallas dahil nga kukulangin ng player. Sa mga report pa, dapat i-shutdown na ng Dallas si AD pero si AD ang gustong maglaro. Si Derek Lively na matagal din nawala dahil sa injury, posibleng makabalik sa lineup. Mukhang tama din yung sinabi ni Bobby Marks na ilagay lang yung mga player na merong injury kahit hindi pa talaga sila fully recover. Basta lang hindi ma-forfeit yung mga games. Si Lively, Hardy at Gafford pwede makalusot sa policy ng NBA. Pero si Anthony Davis kapag nilagay siya na okay na yung status, kailangan niya maglaro ng at least 20 minutes para hindi pumatak sa violation ng policy dahil si AD naging all-star pa rin. May 2 games pa ang Dallas para intayin na makabalik si Anthony Davis dahil yung 2 games na yon ang possible last game din nitong si Kessler Edwards.